Lalo pong tumitindi ang away na itong dalawang kampo na ito. Kampo ng First Lady at kampo naman na itong dating taga-suporta ni Marcos Jr. na si Sas Rogando Sasot. Si Sasot. Yan po. Tumitindi ang away nila. Na andyan na bumabanat na rin itong si Sasot ng personal laban nga kay First Lady or sa First Lady. At syempre, hindi pa tatalo yung First Lady, natural, di ba? Dahil ang nakataya dyan ay ang pangalan ng mga Marcos. At mukhang palaban talaga ang First Lady. Pero nung makita ko po itong post na ito, dito nga sa page na ito na itong si Sasot, ako talaga yung nagtataka kung bakit sinuportahan na itong sinasasot si Marcos Jr. Una pa lang pala, alam nyo na kung ano yung mga baho na itong mga nasa Malacanang. Dahil sabi dito, kung naalala nyo po, yung isang kasamahan na itong si Sasot na ang pangalan ay RJ Nieto, siya ata yung tinaguri ang Thinking Pinoy. Thinking Pinoy. Okay, siya po yun. So, eto daw na si RJ Nieto ay hindi kinakalaban ng First Lady. Takot daw kalabanin ng nasa Malacanang, etong si RJ Nieto or Thinking Pinoy. Bakit daw takot? So, ang ibig sabihin, ang kinakaya-kaya daw lang nakalabanin na itong si First Lady ay ang mga katulad nga ni Sasot at ni Maharlika. Sabi dito, takot ka bang kalabanin in public si RJ Nieto dahil siya ang dahilan why he lost? He lost the case kasi nga may mga kaso itong si RJ Nieto at doon nga daw humingi ng tulong sa law firm na itong First Lady. Yun ang seste. At ganoon din daw ang ginawa na itong si Rogando Sasot na meron ding kaso, libel case at yun nga. Yun ang pinalalabas ngayon ng First Lady na sila ang humingi ng tulong sa kanya. Itong mga vloggers na ito. Takot ka bang kalabanin? Takot daw itong si First Lady na kalabanin itong si RJ Nieto. Dahil maraming alam si RJ Nieto tungkol sa iyo at sa pamilya mo. Marami daw alam. Pero yun nga, noon pa man din, nung sila ay mga magkasangga pa, sabi na sa Sasot, na ikwento na daw lahat ng yon na si Thinking Pinoy sa kanila, sa kanya. Okay, tignan natin. Ito pa, Lying Lady, Lisa Araneta Marcos. 1 year, pinapalabas ng mga vloggers ng PCO na ako nanlaglag kay RJ Nieto. Hindi ko ito inilabas sa publiko dahil nirerespeto ko po ang client-lawyer confidentiality. Pero dahil ikaw na ang nagchika at sinungaling ka pa, okay, you see, sinungaling ka, ganyan. Inilabas ko na itong totoong nangyari. Jover Laurio just wanted RJ Nieto to apologize and the case against him will be dismissed. Yun pala, kasi may kaso itong mga ito, sinampahan ng kaso ni Jover. On the other hand, mukhang si Sasot ang nagsampa naman ng libel case laban kay Jover na mukhang naayos naman yon kalaunan. Alright. Gusto lang daw mag-apologize. Strongly dismissed the possibility of an apology. Yun daw ay hindi daw pumayag itong si Thinking Pinoy. This is the official report of your law firm. Si RJ Nieto ang ayaw makipag-settle daw doon sa kaso na yon. You see, itong mga usapin nila ay tungkol sa kanilang mga baho. May mga kaso. Okay. Takot ka kay RJ Nieto as the manager at sa manager niyang si Mel Robles na general manager naman ng PCSO na maraming alam sa pamilya mo at sa iyo kaya hindi mo masabi ang totoo. Takot daw ang First Lady na kalabanin itong si RJ Nieto dahil ito daw na si RJ Nieto, ang manager daw ay itong si Mel Robles na general manager naman ng PCSO. Di ba may connection, ano? Bottom line talaga dito, mga mukhang pera itong mga ito, pera ang dahilan ng lahat ng ito. At syempre power. Marami daw alam sa pamilya ng mga Marcos itong si Mel Robles at si RJ Nieto kaya nananatiling kaibigan ng mga Marcos at ayaw ang kalabanin.
So, etong si Sasot naman, alam mo na ikwento na sa'yo ni RJ Nieto ang mga bahong netong mga Marcos. Pero naandong sumuporta ka pa rin. At kailan-kailan ka lang kasi talaga nagbaliktad. Na ngayon, ang nakakapagtaka dyan, yung kasinungalingan ko noon, itong first lady na sinasabi na itong si Sas Rogando Sasot, kailan lang yan lumabas sa interview lang ni Kato Nying. Pero, months after the election, wala na rin, hindi na supporter ni Marcos Jr. itong si Sasot. Ang ibig sabihin, bago pa man ang eleksyon, alam na ni Sasot kung ano yung mga bahong na sinasabi niya na alam ni RJ Nieto dahil naikwento na nga daw sa kanya. Pero naandyan pa rin at sinuportahan niyo. Bakit? Ito yung napakaliwanag na umaasa ng kapalit ang mga katulad nito. Ibinenta yung kanilang suporta sa isang kandidato, particularly kay Marcos. Ganyan po ang nangyayari. Maraming alam, ulit-ulitin ko, itong sa RJ Nieto, yung sinasabing maraming alam, ito po ay baho ng mga Marcos. Dahil, yun nga maraming alam sa pamilya mo at sa iyo, kaya hindi mo masabi ang totoo at natatakot kang kalabanin, itong si RJ Nieto at ang kanyang manager na si Mel Robles. Yun, maraming alam. Natural yung sinasabing maraming alam. Yun po ay mga negatibong bagay, baho ng mga Marcos. At kasama na rin siyempre itong First Lady. Yan po ang nangyayari ngayon. Okay? Ang dami na bumabaliktad ng mga dating taga-suporta ni Marcos Jr. At katulad ng madalas kong sabihin, sila talaga yung magsasabong sa bandang huli. At sigurado tayo, marami pa dyan ang mga bahong lalabas ng bawat kampo. Laglagan time, diba? Good luck!